Hello guys, ayan. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa mga reason na ginawa mo na pwede kang ipa-blacklist ni employer. So yun guys, pasensya na kayo sa boses ko kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Siguro gawa ng sipon ko. So yun, bali ang pag-uusapan natin meron bang karapatan pala, isa pa yon, meron bang karapatan sa employer na blacklisted tayo dito sa Singapore? Actually po, ang MOM po talaga is meron silang mga, pagdating nyo dito, ano naman kayo niyan, i-orient naman kayo regarding sa mga rights and laws nila dito sa atin pagdating sa mga MDW or yung migrant domestic worker at saka yung mga DH na katulad natin is included doon. So, pagdating natin doon, maging makinig kayo mabuti doon sa mga rights natin at saka yung sa mga hindi dapat natin gawin. Kasi once po na isa o dalawang beses na kayo sa rules ni MOM, pwede kayong mag-cause yan na pauwiin kayo or magkaroon kayo ng bad records or ang worst niyan is ma-blacklisted kayo. At isa pong reason na pwede kayo ma-blacklisted is may video akong ginawa regarding dito na wag gawin ng isang helper dito sa Singapore, which is yung nagpa-part-time job during day off, yung magtrabaho kayo sa ibang lugar at saka yung pag-online selling or pagbebenta, kahit hindi pa actual man nagbenta ka sa labas ng mga pagkain or damit or kung ano man, kahit anong pagbebenta or basta hindi siya related talaga sa trabaho natin na ginawa nyo, is pwede kayong ma-blacklisted dito sa Singapore. So, ibig kong sabihin, kung ano lang po talaga kasi ang nakalagay sa working permit natin, kung DH tayo, yun lang po ang pwede natin gawin dito. At yung sinasabi kong pagpa-part-time o DH tayo sa isang employer, pero nag-day off tayo, naging DH tayo sa ibang employer, bali dumanggap tayo ng part-time, yun po ay isang bawal na bawal pong gawin dito. So, yun, kung sino lang yung employer nyo, kung saan lang yung nakalagay na daw dun sa contract nyo, na address nyo, doon lang kayo pwedeng magtrabaho. So yun, minsan meron sinasabi nila na paano yan, yung employer ko may business, tapos pinagtrabaho din niya ako dun sa business na yun. So, pwede ba yun? Actually, bawal din po yun dito. Bali, kung saan lang po talaga yung nakalagay na lugar na pagtatrabahuhan ninyo, doon lang po kayo pwede magtrabaho. Bawal po yung pagtrabahuin kayo sa shop nila or ganon. Bawal po yun. May exemption dito kung sakaling nagtatrabaho kayo kay ama o yung sa mga elderly, dinala sa bahay ng isang anak, yung alaga nyo, kung nag-aalaga kayo ng matanda, dinala doon, tapos pinaghugas kayo ng plato or as long as kasama yung alaga nyo dun sa bahay na yun, pwede naman po. Pare, i-consider nyo na yun. Hindi yun talagang pinagtrabaho kayo nung wala lang. Or may newborn kayong alaga, tapos pinaghugas kayo ng mga bottles niya or pinaglinis kayo kasi nga naging makalat yung baby doon. As long as nandoon din yung alaga nyo, pwede po yun. Pero kung katulad niya na yung kapatid or ate, pinag-carwash kayo dun sa ibang lugar, kahit sabihin mo kamag-anak yan, kahit magulang man yan or kapatid yan, bawal na bawal po yun. Kahit bigyan kayo ng pera, bawal po yun. Basta, ang pwede lang po sa atin is magtrabaho tayo sa lugar kung saan nakalagay yung kontrata natin at kung sino yung employer natin. Yun lang po yung pwede. Kasi yan, tayo dyan. Alam naman ng employer yan. Ngayon kung pinersa kayong gawin yun, pwede kayo magreklamo nun, mapapahamak ang employer nun, mapapahamak ang employer ninyo. So, yun, alam kasi nila yung bago naman nila tayo i-hired, kumbaga ino-orient din yan sila yung sa mga rights natin or sa mga nila, yung mga obligasyon nila sa atin, yung gano'n. Din yan kasi 'di ba sagot nila yung mga necessities natin like mga toiletries, yung mga ganyan, yung mga basta marami. So yun, pag-uusapan natin pala dito kasi nawala na tayo sa usapan, lumayo na tayo. So yun, ang pinaka main focus natin dito is ano ba yung pwedeng reason na tawag doon, mag-file si employer sa atin ng pwede nila tayong ipa-blacklisted. Guys ha, huwag kayong matakot pala guys ha, kung sakaling kung natatakot ako baka i-blacklist ako ng employer, as long as wala naman pong valid proof si employer, hindi naman sila pwede mag-file sa inyo against you sa MOM. Pwede lang sila mag-feedback sa atin, pwede lang nila tayong pauwiin pag talagang maling-mali natin, or pwede sila mag-feedback ng negative about sa pag-work natin sa kanila. Pero kung meron talaga silang valid reason, katulad na itong babanggitin ko sa inyo, sample ito, hindi lang ito lahat, marami to, pero ito lang magpo-focus lang ako sa itong bagay na to kasi walang lusot talaga to pag ito yung ginawa nyo, talaga mabablacklisted talaga kayo. Lalo, syempre pag may proof,
pag may proof si employer. Pag walang proof, pagtas mag-complain din kayo, bakit kayo pinailan ng ganito para ma-blacklist kayo, tas pag nag-ano kayo, tas wala naman pala silang proof, mababalik yun sa kanila, sila rin po ang matatamaan ng kung anong ginawa nila sa atin. So yun, kaya takot din yan sa employer, kaya huwag kayong mag-alala as long as wala silang hawak na proof, hindi naman nila tayo pwedeng ipa-blacklisted. So ang una-una po is ang mabuntis, ayan. So yun, pag yan ang ginawa natin, meron ng right si employer na ipa-blacklist tayo. Tapos magkakaroon ng proof yun, magkakaroon ng ano yun, ng tawag di ebidensya. Bakit po? Kasi po dito sa atin is every 6 months ang ating pagpapamedical, at included po dyan ang pagpa-pregnancy test sa atin. So wala tayong ligtas. So yun, matitrace at madidetect nila kung buntis tayo. So bawal na bawal tayong mabuntis within 2 years o dyan sa ating kontrata. Pag naka-contract ano pa tayo is bawal talaga tayong mabuntis. So yun. Ang second one naman po is lalo na pagtsowa sa bahay ng inyong amo, at yun, kung ano man ang pinagagawa niyo dyan. Kasi po ay immorality po ang tawag doon. Kung magdala kayo ng tsowa sa bahay ng inyong amo, anong gagawin niyo dyan? Magda-jack and Poy? So yun, bawal na bawal po yan. Kaya nga ako din dito po, bawal po ang i-spread ang address ng aking amo. Kaya yun, so yun palang foul na agad yun kung ginawa ko yun, na kahit di siya boyfriend, kahit friend lang, as long as walang consent ng employer. Kaya may isang beses ako, yung best friend ko, yung nagpasok sa akin dito sa Singapore, pumunta siya dito sa sa block lang namin sa baba. Pinaalam ko yun sa sa employer ko na kung pwede ko siyang sunduin dun sa MRT station, para dyan lang kami sa baba, kasi nung time na yun is pandemic. Tapos may inabot lang ako sa kanya noon na ipapapackage kasi niya. So pumayag si employer ko, as long as alam naman ng employer niyo, walang problema yan. So yun. Ang pangatlo naman po is ang pagnanakaw. So yun, marami pong nangyayari po talaga dito, guys. Kaya alam nyo, guys, yung sa pag-against sa mga may CCTV dyan, sa totoo lang, para sa akin maganda rin po na may CCTV ang bahay, kasi maaanuhan po yung inyong tawag dito, rights dito, at saka magiging safe kayo. Kasi marami po kasi minsan may mga employer na makalimutin na rin. Minsan hindi nila alam kung saan nila nilagay yung mga mahalagang gamit nila. So pagka may mga CCTV, alam nila na pumunta ka or ano ka dun sa kwarto nila, wala ka namang kinuha. O yun. So yun, mahirap po kasi yun, kaya pagbintangan tayo. Pero hindi naman nila gagawin yun, walang proof. Ngayon, kung may proof sila, nakita talaga sa gamit mo, or kung talagang nasayo or naaktuhan ka, or minsan may nangyari daw po yata na parang yung helper parang nagdumamit ng bag ng employer, parang pinost niya pa sa social media, nakita yata yun. So yun, yung mga ganong bagay, para sa may ebidensya, pwede kayong mapa-blacklisted. Pero pag wala po, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, kasi hindi naman gagawin ng employer yan. Hindi nila sila basta-basta, kasi pangalan din nila nakasalalay dyan, guys. So yun lang, pasensya na kayo, medyo masama talaga yung pakiramdam ko, kaya medyo ganito ako magsalita. So yun, parang ayun. So yun lang, pero ginawa ko lang tong video to para sa inyo, guys, para maging aware kayo. So yun, kaya wag na wag yung gagawin yung mga tatlong bagay na yun. Actually medyo marami pa yun, pero yun lang muna talaga share ko, kasi yun talaga yung pinaka-importante, na pag kayo isa dyan lang nagawa nyo talaga is mabablacklisted po talaga kayo dito sa Singapore. So yun lang, guys.